Sino ba naman ang hindi matatakam kapag may nakaharap na lechon? Lalo na kapag malutong ang balat, namumula at yung laman napaka-juicy. Umaagos ang natutunaw na taba. Pero teka, hinay-hinay lang dahil malakas ito makapagpabata. Kaya pakurot-kurot lang at minsan may natitira. Nauuwi nga ito sa paksiw at sinigang. Nakatabi muna ng ilang araw dahil mag-e-exercise daw muna. Magpapalipas ng umay. But worry no more. Dahil sa pagkakataong ito, may ibabahagi ako sa inyo na kung saan mas pinasarap at pinahealthy ang mga leftover na lechon. Kung nakakasubaybay kayo sa upload ko, ito yung naglechon kami kasama ng mga iba pang content creator sa bahay nga po nila Mami Will in Thailand. At ako ang natasang mag-uwi ng ulo. Pagdating ko sa bahay, agad ko ito nilinisan. Kinalas ko lang yung buto at kinuha lang yung pinakabalat at saka yung laman. Itinabi ko muna at saka ko itinuloy ang pagluluto kinabukasan. Maaga akong tumawid sa likod bahay habang mahamog pa at sariwa pa ang mga bunga ng gulay katulad ng kalabasa, sitaw, talong. At big shout out na din po for this week top star sender na sila Floyd Beth Adriano at Sandra Camille na mga gulay lover din. Maraming salamat po. At sunod ko lang itong hiniwa ng isa-isa at saka hinugasan. Pinigaan ko na din yung nabili kong kalahating kilo ng niyog at kinuha lang yung pinakakakanggata. Saka ko isinilid sa palayok ang mga gulay-gulay. Dito ko nalulutuin para mas manuot ang lasa at makulob ang aroma. Mga sangkap na ihanda ko na. Una ko lang isinalang yung lechon para sa ganun mapalabas ko na ang sarili nitong mantika. Saka dito na din ako naggisa yung sibuyas, bawang, luya hanggang sa mag golden brown at dinagdagan ng pork cubes na pampalasa, paminta, pampaalat na patis, papuputukin ko muna hanggang sa ito ay masangkot siya. Sunod ko lang ibinuhos yung napigaan kong pinakakakanggata at isinalin sa palayok kasama ng mga gulay-gulay at hininaan ng apoy pagkatapos ng unang kulo. Nang sa ganon maluto ng mabuti at mas lumapot ang sabaw. At eto nga po ang version ko ng healthy lechon na kung saan kahit mapadami ka ng kain walang pangamba dahil balanse ang karne at gulay sa isang luto. Kaya worry no more kahit mag-extra rice pa sa gantong healthy lechon. Thank you Lord sa biyayang nasa aming harapan. Nilalapit ko po ito sa ganun basbasan. Nagsibil lakas sa aming pangatawan. In Jesus name, Amen. Yung balat, no? Kapakalambot. At yung sabaw, halos wala na. Naduhog kasi yung kalabasa. Ang lapot, oh. Medyo mainit nga lang. Wow, oh. Patis. Yung kalabasa. Dumikit sa dila ko. Kakanggataho yung ginamit ko. At saka yung mga nilagay natin mga gulay sa hiwa. Kaya isipin nyo na lang po yung lasa ng katas at pangatamis. Sabi may alat, saka asim ng patis, anghang. Pag nagsama-sama ho sa bibig, napakasarap. Nakalimutan ko na labas sana yung soft drinks, coke, sabay pakalamig. Daming yelo. Di bali mamaya na lang ako pagpasok ko. At kung napanood nyo nga po yung lechon na ginawa na, bata pa yan. Naitid kaya, lambot ng balat. Baba ko na nga ho para malamigan. Kumakapit sa bibig, lalo na ho yung kalabasa. Napakaligat. Kaya pag kinagat siya, dumidikit pa sa gilagid.
Hindi ko siya masubo ng malaki kam. Pati ko kasi yung kanin ko, bagong hango din. Saka, yun o, dikit. Sarap niya pag yung kinabukasan, no? Iinitin. Uy. Init. May maanghang. Ayan. May napakapawisin ko pang tao. Ayan. Labas na agad. Kaya may sasabi, pinagpapawisan lang daw ako pag kumakain. Yes. Siyempre. Madami ho talaga yung ganyan mga tao. Wala silang makitang maganda. Lahat may puna, may mali. Nawang ko ba kung bakit may ganun? Dahil siguro napakabigat sa kanilang pakiramdam na nakikita nilang may ibang tao na mas nakakaangat or mas maganda yung tinatakbo ng buhay nila. Na iba na yung ating kwentuhan ng diyan ko muna tatapusin mga kanayon at medyo mahaba na yung video. Nilinisan ko lang to eh, refill ako ng baboy. Yung balat, naubos na. Lagkito kasi nung kalabasa at saka pag pinagsama yung balat ng baboy sa bibig. Refill lang ako ng gulay. Papakuha ko. Ano?